Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Matatawag nga bang pagmamahal kung sa loob ng isang linggo ay nagbago ang aking nararamdaman o sadyang masyado lamang akong nagpadala sa mga bagay na hindi pwedeng maging akin? Kung ano talaga ang hindi dapat ay ito ang mas nakakaengganyo kahit napigilan pa natin ang sarili natin. May mga bagay na hindi dapat natin ginagawa dahil nakakasakit tayo. Pero hahayaan ba na makasakit tayo para lamang sa sariling kasiyahan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Belle, 27 anyos at matagal na akong kasal sa aking asawa na si Enzo. Masasabi ko nung una ay napakasaya ng aming pagsasama. Pero nung una lamang pala yun. Sa totoo lang, hindi naman siya ang klase ng asawa na nananakit. Mabait pa nga ito kumpara sa iba, pero hindi iyon sapat para sa akin. Tila may bumubulong sa pagkatao kong may pagkukulang pa sa pagsasama naming dalawa. Masama ba na maramdaman kong parang wala akong asawa? Alam kong seaman siya at halos walang oras para sa akin. Pero para lamang siyang hangin sa buhay ko, Miss Roxy. Palagi namin itong nagiging pagtatalo, pero wala itong ginagawang solusyon kundi ang maglahong muli. At babalik na parang wala lang nangyari. Sa totoo lang, Miss Roxy, napapagod na ako sa ganito. Pero pinili ko na lamang siyang intindihin, napakapagod lamang siya. Pero minsan ay napapaiyak na lamang ako sa kalungkutan. Sa isipin na ang lalaking minahal ko ay wala ng kahit katiting na pakialam sa akin. Sa isang iglap, nanamlay ang dating matatag na samahan. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya, pero napapagod lang din ako. Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang maayos ang aming pagsasama, lalo na at parang wala na itong balak ayusin pa. Isang araw ay nagpa siya akong magbakasyon at sinabi ito sa kanya. Sa hindi ko inaasahan ay maaari niya raw akong maisama sa cargo ship na pinagtatrabahuhan niya. At tatagal kami roon ng 1 linggo. Una pa lamang ay pumayag na ako, lalo na at makakasama ko na muli siya. Hindi na nagiging sapat sa akin ang pag-uusap namin sa chat, lalo na at hindi talaga ako pabor sa LDR. Mas nais ko pa rin ang isang relasyon na nakikita at nayayakap ko siya. Kahit noong una ay hindi ko gusto ang trabaho na meron siya. Sinubukan ko siyang pigilan, pero sinabi niyang pangarap niya ito kaya hindi na ako umangal pa. Alam kong sasabihin ninyong selfish akong tao, pero natatakot lamang ako sa relasyon kung saan malayo kami sa isa't isa. Nakakatakot na baka makahanap siya ng ibang babae na ipapalit niya sa akin. Pero sa huli, ay napagtanto ko rin na dapat sinusuportahan ko siya sa kanyang gusto dahil iyon ang palagi niyang ginagawa sa akin. Hinanda ko na ang mga gagamitin ko sa 1 linggo na bakasyon. Napangiti na lamang ako habang nilalagay ang manipis na kasuotan sa aking bag dahil may balak akong gawin kapag nakita ko na ang aking asawa. Gusto kong maibalik ang init ng aming pagmamahalan at sana ay gumana ito dahil nahihirapan na ako sa sitwasyon namin na para bang naging ibang tao na ito at halos hindi ko na makilala. Nang makarating ay hindi ko ito makita-kita kahit na hinanap ko na siya kung saan-saan. Kaya mas pinili ko na lamang na magpahinga sa maliit na kwarto ko. Nakailang chat na ako rito at tinatanong kung nasaan siya, pero wala akong nakuhang sagot. Nakaramdam na naman ako ng inis kaya lumabas na lamang ako para magpahangin. At kung kailan hindi ko siya hinahanap, ay tsaka ko naman siya nakita. May kausap itong magandang katrabaho at napakalapad ng ngiti nito. Parang merong kumurot sa puso ko, Miss Roxy. Kaya kahit alam kong hindi ko siya dapat pakialaman, ay lumapit ako sa kanila. Napansin ko ang pagkagulat ng babae pero ngumiti rin ito. Enzo, pagtawag ko rito. Magkakilala kayo ni ma'am? Pagtatanong ng kaharap niyang babae. Hindi ko siya kilala, pero baka may kailangan siya. Saglit lang at aasikasuhin ko lamang si ma'am. Dagdag pa nito na nagpainit sa aking ulo. Lalo na at itinatanggi pa ako nito sa harap ng babae. Bago pa ako makapagsalita ay hinila na ako nito palayo. Bakit sinabi mong hindi mo ako kilala? Gigil kong pagtatanong.
Mas okay ang ganito. Pati magugulo kasi ako sa trabaho kaya okay lang ba na umakto tayo na parang hindi magkakilala? Naging dahilan ng pagtatalo namin yon. Pero wala rin ako nagawa dahil pinal na ang desisyon nito at alam kong hindi na yon magbabago pa. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang magkimkim. Kahit na masama ang loob ay mas pipiliin ko na lamang na hindi yun isipin, lalo na at nandito ako sa isang bakasyon. Noong minsang mapag-isa ko ay mayroong lumapit sa aking lalaki. May kaputian ito at katangkaran, pero hindi ko ito pinansin nang ngumiti ito sa akin. Ang sungit naman ng misis ni Enzo. Saad nito na ikinagulat ko. Lalo na at masyadong tago ang relasyon namin, kahit na nga mag-asawa kami. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit ako pumapayag sa ganun. Dala ba ng si Enzo lang ang kakilala ko rito o nasanay na akong maging sunod-sunuran? Hindi ko rin alam, Miss Roxy. Paano mo nalaman yan? Sabihin na lang natin na kumpare niya ako. Rafael nga pala. Saad nito at inilahad ang kanyang kamay na tinanggap ko na lamang bilang pagrespeto. Napakatagal nitong hinawakan ng aking mga kamay at halos ayaw na nitong bumitaw. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang maugat at may kalakihang kamay. Sakop na sakop nito ang sa akin. Nakatitig siya sa aking mga mata at para akong nalulunod habang nakatingin sa kanya. Napakaganda mo nga talaga. Ang malas mo naman at si Enzo ang una mong nakilala at hindi ako. Dagdag nito kaya inirapan ko. Mahirap maniwala para sa akin na may kaibigan ang aking asawa. Lalo na at may pagkatahimik ito at sa akin lamang malambing. Pero ngayon ay para na itong yelo na hindi ko kayang matiis. Para kaming hindi mag-asawa, hindi rin magkaibigan, kundi parang dalawang taong hindi magkakilala. Pilitin ko mang maging masaya sa maliit na paraan habang lumalagi ito sa barko. Hindi ko maiwasang maramdaman ang lumalayong distansya ng pagsasama naming dalawa. Ikinwento ng nagpakilalang si Rafael na magkaklase at magkaibigan sila noong college at ngayon sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagtagpong muli sila. Hindi ito tumitigil magsalita kahit na hindi ako sumasagot. Napansin ko na kung saan ako pumunta ay nandun din siya. Sa pagkakaalam ko ay masyado silang busy sa trabaho, kaya paanong parang malayang gumagala ang isang to. Sinabi nito na hindi naman masyadong abala at maaari din silang mag-enjoy kapag may oras pa. Nais kong itanong sa kanya na kung gano'n naman pala, ay bakit hindi kaya ng aking asawa na samahan ako habang wala siyang ginagawa. Pero may nagsasabi sa aking isipan na hindi pa ito ang tamang oras para itanong yon dahil baka ikasira lamang ito ng aking bakasyon. Mabuti na lamang at nandoon si Rafael makalipas ng ilang araw. Dahil kung wala siya, ay hindi ko na alam. Nililibang ako nito at sinasamahan. Minsan ay nauubos na lamang ang energy ko kapag kausap siya. Pero kahit ganon ay napakasaya ko, Miss Roxy. Kahit na paminsan-minsan ay napapansin ko ang paraan ng kanyang mga tingin at mga hawak sa aking bewang na alam kong hindi pang kaibigan lamang. Pero hindi ko yon pinagtuunan ng pansin kahit na alam ko sa sarili kong may nabubuong pakiramdam na hindi dapat. Pinaramdam niya sa akin ang dating masayahing bersyon ng sarili ko na nawala dahil sa pagkakalungkot ko sa relasyon namin ni Enzo. Siguro, dulot ng nauubos na oras sa aking malalim na pag-iisip na baka meron ng iba o baka wala ng pagmamahal na natitira pa kaya nagkaganon kami, Miss Roxy. Inaya niya ako sa pinakadulong parte ng barko. Hindi ko inaasahan na napakaganda pala ron, lalo na at malakas ang hangin. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang takot siyang mawala ako. Hindi ko alam, Miss Roxy, pero nakaramdam ako ng seguridad sa mga bisig niya. Gabi na nang matapos kaming mag-usap at sa buong oras na magkasama kami ay hindi niya binitawan ang aking mga kamay. Para akong lumulutang sa alapaap dahil sa saya, Miss Roxy. Kahit na simple man yon sa paningin ng iba, gustong gusto ko ang ganong klase ng kasiyahan. Kahit sa mga maliliit na bagay ay naipaparamdam ang pagmamahal. Kung dati ay bihira kaming mag-usap na Enzo sa message,
Naiintindihan ko yon dahil malayo ang distansya namin. Pero ngayon, mas lalo akong nagtataka. Magkasama na kami, ngunit bakit parang napakalayo pa rin? Isang araw, may naramdaman akong kakaiba na hindi dapat at hindi iyon magandang kutob. Hanggang sa nakita ko si Rafael na nakatayo lamang at naistatwa kaya tinapik ko to. Napatalon ito sa gulat at namumutla na parabang nakakita ng multo. Tinanong ko ito kung ano ang meron pero hindi ito sumagot. Pinipigilan pa ako nito pero huli na Miss Roxy. Dahil nakita ko na ang aking asawa sa mainit na akto kasama ang babaeng kausap nito noong una ko siyang nakita. Ang babaeng pilit kong pinaniwalaan na katrabaho lamang ng asawa ko. Durog na durog ako, Miss Roxy. At dahil sa nakainom ako ng gabing yon, ay hinila ko na lamang si Rafael at mariing hinagkan sa labi. Inakala ko natatanggi ito at itutulak ako nito palayo. Pero mali ako. Mas pinalalim pa niya to. Kasing rubdob ng nararamdaman kong pighati ang ibinabalik niya. Nagahalo ang aking emosyon at isa lamang ang alam kong kailangan ko ngayon upang makalimutan pansamantala ang sakit. At si Rafael ang kailangan ko. Ang lalaking nagbigay ng walang sawang atensyon na dati ko lamang naramdaman sa lumang bersyon ni Enzo. Nang maghiwalay ang aming mga labi ay tumitig siya sa akin. Kung alam ko lang na ganito siya, sana ay hindi ko na pinigilan pa ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit na alam kong hindi dapat. Nabigla ako sa sinabi niya kaya napatigil ako. Parehas kaming nakainom at masyado akong nadadala sa emosyon ko. Nasa loob kami ng aking silid at sinamahan niya akong alisin ang sakit na nararamdaman ko dahil sa aking asawa. Iniyakap ko ang aking braso sa kanyang leeg habang ang mga labi namin ay patuloy sa paglalaban. Mariin at halos ayaw nang maghiwalay. Ang mga kamay niya ay ginalugad ang bawat parte ng aking katawan. Mabilis ang mga daliri niyang inalis ang aming mga saplot at tinitigan ng aking kabuuan. Ngunit wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makaramdam ng kakaibang saya. At hindi nga ako nagkamali. Ibinigay niya ang kaligayahan na yon. Malakas na daing ang kumawala sa aming bibig nang marating naming pareho ang rurok. Walang konsensya kong ginawa yon, lalo na at nadiskubre kong ganun pala ang ginagawa ng aking asawa. Kung sakaling husgahan ako nito, ay wala na akong pakialam kung magalit man siya, gayong mas malala pa ang ginawa niya. Sa mga pagkakataong yon ay napatanong ako sa isip ko kung gaano na yon katagal. Siya lang ba ang unang babae? O may iba pa? Ilang beses na niya akong pinagmukhang hangal. Pinili ko na lang din aliwin ang aking sarili sa piling din ng iba. Hindi ko maitatanggi na mas magaling sa kanya ang kanyang kumpare. Lahat na ata ng bagay ay lamang ito. Kaya ngayon ay umaayon ako sa sinabi nitong ang malas ko dahil si Enzo ang una kong nakilala. Hindi ko sinabi kay Enzo na nakita ko siya sa piling ng ibang babae. Kung noon, kahit hindi siya sumasagot sa mga message ko ay patuloy pa rin ako sa pagme-message. Ngayon ay hindi na rin ako nagpaparamdam. Itinuloy ko na ang kasalanan na siya mismo ang nagsimula. Noong una ay gusto ko lamang makita niya na masaya ako kasama ng kanyang kaibigan. Tiningnan ko kung magagalit ba siya o magkakaroon ng ibang reaksyon. Pero kalaunan ay mas lumalim ang nararamdaman ko kay Rafael nang hindi ko sinasadya. Alam kong hindi pwede, lalo na at kasal ako. Pero bakit ko pagbabawalan ang aking sarili kung ang mismong asawa ko ay hindi rin napigilan gumawa ng kasalanan? Alam kong sasabihin niyo na wala kaming pinagkaiba. Pero wala na akong pakialam, Miss Roxy. Mali ako sa una kong paghahambing sa kanya bilang lumang bersyon ni Enzo. Dahil masigit pa siya sa walang kwenta kong asawa. Naulit pa ang mga tagpo sa pagitan namin ni Rafael. Ang 5 araw ay parang napakabilis dumaan at napakaraming nangyari sa mga araw na yon. Nakagawa ako ng bagay na kung noon ay hindi ko kayang gawin. Para akong naging ibang tao dahil sa ginawa sa akin ng aking asawa. Doon ako napaisip na pwede pala ang ganun.
Ang ibalanse ang oras sa trabaho at sa taong nais mong makasama. Sa lahat ng rason ni Enzo dati kung bakit siya hindi nakakasagot sa bawat tawag ko. Ngayon, may sagot na ako. Hindi yun dahil sa abala siya, kung hindi may ibang taong pinagkakaabalahan na. Nakakasawa ang magmahal na parang kahit kalahati ay hindi maipakita ng iyong kapareha, na parang kailangan mong magmakaawa sa katiting na atensyon. Hindi ko kayang makontento sa ganon, Miss Roxy. Lalo na ngayon at ipinakita sa akin ni Rafael kung paano ba dapat ako ituring na para bang isa akong babasaging bagay. Nanlamig na ng tuluyan ang aking pakikitungo sa aking asawa katulad ng kanyang ginagawa. Kung nagpapakasaya siya sa iba, hinayaan ko rin ang sarili ko na gawin yon sa kanyang kaibigan. Mula na rin kasi mismo sa bibig ni Enzo na habang nasa barko kami ay hindi kami magkakilala. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Habang nasa kwarto kami at magkayakap ni Rafael, ay biglang bumukas ang pintuan. Tuluyan lamang nagising ang aking diwa na may marinig na malakas na tunog at saka ko lang nakita na nasa sahig si Rafael at nakahawak sa kanyang pisngi. Nakita ko ang aking asawa na galit na para bang wala siyang ginagawang kasalanan. Nagsisigaw ito pero hindi ko yun pinakinggan, kundi sinampal ko pa siya ng may kalakasan. Wala kang karapatang saktan siya. Nanlaki ang mga mata nito at parang hindi makapaniwala sa narinig. Kahit ako ay hindi ko makilala ang aking sarili dahil bago pa ako makapunta rito sa barko ay mahal na mahal ko pa ang asawa ko. Nagtalo kami nito at isinumbat ko sa kanya na nakita ko ang ginagawa niya kasama ang kanyang katrabaho. Hindi siya makasagot sa mga tanong ko dahil huling-huli ko siya at hindi niya yon maitatanggi lalo na at ako mismo ang nakakita. Dinuro-duro ko siya at sinubukan niyang ibaligtad ang sitwasyon. Walang mapaglagyan ang emosyon ko at hindi ko napansin na umiiyak na ako. Habang yakap naman ako ni Rafael at pilit na pinapakalma. Napansin ko ang galit sa mga mata ng asawa ko. Lalo na at ang kumpare niya ang ipinalit ko sa kanya. Nang matapos ang bakasyon ko sa barko, nagpaalam na ako sa lalaking bumuo ng ilang araw ko. Walang pangakong namutawi sa pagitan namin ni Rafael nang maghiwalay kami ng landas. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, pero wala akong ibang nasabi kung hindi pasasalamat. Maraming salamat, Rafael, at binigyan ko siya ng isang mariing halik. Puno man ng mga pangyayari ang linggong yon, dumating pa rin ang hudyat na kailangan naming bumalik sa sarili-sarili naming buhay. Si Rafael, pabalik sa kanyang buhay, at ako, bilang asawa ni Enzo. Hindi pa rin kami nagpapansinan kahit nakabalik na sa aming tahanan. Tiniis ko ang presensya niya. Akala ko nga ang susunod na mangyayari ay hiwalayan sa pagitan namin. Ngunit hindi ko inaasahan ng araw na yon na lumuhod ito sa harap ko. Sa loob ng ilang taon ay ngayon ko lamang ito nakita na umiyak sa harapan ko. Humingi ito ng tawad at nagmakaawang bigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng konsensya sa ganong kalagayan niya. Noong una ay sigurado na ako sa desisyon ko. Pero bakit kailangang umabot ulit sa ganito? Alam kong mahal ko na si Rafael, Miss Roxy. Pero alam ko rin na mahal ko pa ang aking asawa. At hindi iyon kaagad mawawala, lalo na at ilang taon kaming magkasama. Marami na rin kaming napagdaan ng dalawa. Kaya ang gumugulo sa isip ko, aayusin ko ba ang nasirang ilang taong pagsasama o susugal ako sa bagong pag-ibig kahit na ngayon ko lamang nakilala? Kaya ako sumulat, Miss Roxy, dahil nais kong humingi ng payo. Kung pagbibigyan pang muli ang lalaking ilang beses ko nang hinantay na magbago o ang pagmamahalan na nabuo sa pagitan ng dalawang pagkakamali, pero doon ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Hindi ko na po alam, Miss Roxy. Akala ko kaya ko, pero hindi pa pala, lalo na at isang pagmamakaawa lamang ng asawa ko ay parang gusto ko na itong patahanin. Ngunit naaawa rin ako kay Rafael, ang lalaking nandiyan para sa akin noong mga panahong niloko ako ng aking asawa. Parang kahit saan ako tumingin ay mali yun. Natatakot ako, Miss Roxy.
Na paano kung magkamali ako ng pinili? Ano na lamang ang mangyayari sa akin? Ngayon ko kinu-question kung totoo nga bang minahal ko si Rafael o sadyang napunan niya lamang ang mga bagay na hinahanap ko. Alam kong itatrato niya ako ng tama at pinatunayan niya na yun. Pero paano kung kaya pang magbago ng aking asawa? Paano kung ngayon ay tuluyan na niyang patunayan ang pagmamahal na dati ko pang inaasam? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Miss Roxy. Lubos na gumagalang, Belle.